pinatalsik sa gitna ng unos, habang buntis, dahil sa kamay na bakal ng biyanan at kahinaan ng asawa, hindi nila alam na ang pinalayas nilang basura ay ang makapangyarihang si Celestina de Alva. Sa pagbabalik ng tunay na reyna kasama ang batas, bawat sentimo at dangal na ninakaw nila ay babawiin ng may kalupitan. Kapag ang babaeng iniwan ninyong mamatay sa dilim ang siyang magpabagsak sa inyong imperyo, handa na ba kayong lumuhod sa harap ng kanyang bagsik? Celeste, ano ba yang amoy na yan? Sinisira mo ang umaga ko. Ang matinis na boses ni Corazon ay tila isang punyal na humiwa sa katahimikan ng umaga. Napapikit ng mariin si Celeste. Ang kaniyang kamay ay kagyat na napahawak sa kaniyang malaking tiyan na 8 buwan nang dinadala. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Para sa anak mo, Celeste. Para sa kanya. Iyon ang paulit-ulit niyang bulong sa sarili sa loob ng halos 2 taon nilang pagsasama ni Mateo. Dahan-dahan siyang lumingon mula sa kalan. Isang pilit ng ngiti ang idinikit niya sa kanyang mga labiti. Magandang umaga po, Mama. Nagprito lang po ako ng tuyo. Paborito po kasi ni Mateo. Nakapamiwang si Corazon sa may pintuan ng kusina. Ang muka ay nakakunot na, para bang nakaamoy ng basura. Paborito? O yan lang ang kaya mong bilhin? Ang baho sa buong bahay. Aakalain ng mga kapitbahay natin na naghihirap na tayo. Hindi na lamang umimik si Celeste. Sanay na siya. Ibinaling niya ang kaniyang atensyon sa sinangag na hinahalo. Pinipigilan ang luhang nagbabadyang pumatak. Bawat salita ng kaniyang biyenan ay isang karayom na tumutusok sa kaniyang puso. Ngunit tiniis niya ang lahat para kay Mateo. Para sa pamilyang pilit niyang binubuo. At ano yan? Itlog na maalat? Diyos ko, Celeste, hindi ka ba naaawa sa anak ko? Pinapakain mo ng pangmahirap. Dagdag pa nito, bago walang galang na umupo sa hapagkainan. Sakto namang bumaba si Sofia, ang nakababatang kapatid ni Mateo. Nakasuot ito ng mamahaling silk na pantulog at halatang bagong gising. Ah! What's that smell? It's so cheap. Ate Celeste, wala na bang iba? Bacon or something? Reklamo nito habang hinihila ang silya sa tabi ng ina. Pasensya na, Sofia. Ito lang ang naihanda ko. Mahinang sagot ni Celeste habang inilalapag ang plato ng tuyo at itlog sa mesa. Hay nako, kaya tayo hindi umuunlad dito sa bahay na to. Bulong ni Sofia sa ina. Ngunit sapat na ang lakas para marinig ni Celeste. Nagtawanan ang mag-ina na para bang siya ay isang hangin na hindi nila nakikita. Nagsimula na silang kumain. Ngunit si Celeste nawalan na ng gana. Hinawakan na lamang niya ang kaniyang tiyan, marahang hinahaplos ito. Sa bawat sipa ng sanggol sa loob niya, doon siya humuhugot ng lakas. Titiisin niya ang lahat ng pang-aalipusta para lamang sa munting anghel na malapit nang dumating sa buhay niya. Ilang sandali pa, bumaba na si Mateo, sariwa mula sa paliligo at bihis na para sa opisina. Ang mabangong amoy nito ay pumuno sa hangin at sa isang iglap, tila gumaan ang pakiramdam ni Celeste. Good morning, Ma, Sofia. Bati nito, bago lumapit kay Celeste at hinalikan ito sa noo. Good morning, mahal, at good morning sa baby natin. Ngumiti si Celeste, isang tunay na ngiti sa wakas. Ang yakap at halik ni Mateo ang nagsisilbing pampalubag loob niya sa malamig na pakikitungo ng pamilya nito. Wow, tuyo! Paborito ko to! Masayang sabi ni Mateo na umupo sa tabi ni Celeste. Sinimangutan siya ni Corazon. Mateo, anak, hanggang kailan mo ba titiisin yan? Dapat mas masustansya ang kinakain mo. Paano ka magiging produktibo sa trabaho niyan? Nag-iwas ng tingin si Mateo. Ito ang palagi niyang ginagawa. Kapag nagsimula ng magsalita ang kaniyang ina laban kay Celeste, nagiging bingi siya. Umiiwas siya sa gulo. Okay lang to, Ma. Masarap naman magluto si Celeste, sagot niya habang nagsasandok ng kanin. Pinandilatan siya ng ina, ngunit hindi na ito nagsalita pa.
Tahimik nilang tinapos ang almusal. Pagkatapos kumain gaya ng dati, iniwan ng mag-inang Corazon at Sofia ang kanilang mga pinagkainan sa mesa para si Celeste ang magligpit. Si Mateo naman ay nagmamadaling nagpaalam para pumasok sa trabaho. Nang silang dalawa na lang ulit ang naiwan sa kusina, niyakap ni Mateo si Celeste mula sa likuran. Hayaan mo na lang sila, Mama. Mahal, alam mo naman yon, mainitin lang talaga ang ulo. Humarap si Celeste sa asawa. Ang mga mata ay may bakas ng pakiusap. Mateo, nasasaktan ako. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak natin. Naririnig niya ang lahat. Hinaplos ni Mateo ang pisngi niya. Alam ko, mahal. Pasensya na. Pangako, kakausapin ko si Mama. Sasabihin kong huwag ka na niyang pagsalitaan ng ganoon. Ngunit alam ni Celeste na yun ay isang pangakong mananatiling pangako. Ilang beses na niya iyong narinig. Walang nagbabago. Tumango na lamang siya at pinilit ngumiti. Ayaw na niyang magsimula pa ng away. Matapos umalis ni Mateo, sinimulan na ni Celeste ang pagliligpit. Habang naghuhugas siya ng mga plato, lumapit si Sofia sa kanya. Ate Celeste? Tawag nito sa tonong malambing, ngunit may pautos. Bakit, Sofia? Pahingi naman ng 2,000. May nakita kasi akong bagong labas na bag online. Limited edition lang. Natigilan si Celeste. Ang 2,000 piso ay malaking halaga. Bahagi iyon ng perang itinatabi niya para sa panganganak niya at sa mga gamit ng bata. Nako, Sofia, pasensya na, pero medyo gipit din kasi ako ngayon. Malapit na akong manganak. Biglang nag-iba ang mukha ni Sofia na wala ang pagkukunwaring tamis. Wow, ate, ang damot mo naman. 2,000 lang? Para sa pamilya mo naman to. Kapag maganda ang suot ko, hindi ba't nakakadagdag din yon sa imahe ng pamilya Villanueva? Ayaw mo ba nun? Napabuntong hininga si Celeste. Pagod na siyang makipagtalo. Para na lamang sa katahimikan, binuksan niya ang kaniyang pitaka at kinuha ang huling 2,100 piso na naroon. Malungkot niya itong inabot kay Sofia. Salamat, ate. The best ka talaga. Masayang sabi ni Sofia. Sabay hablot sa pera at mabilis na umakyat sa kaniyang kwarto ni hindi man lang nagpasalamat ng maayos. Naiwan si Celeste na nakatayo roon, hawak ang walang lamang pitaka. Pakiramdam niya, hindi lang pera ang nawala sa kanya, kundi ang huling piraso ng kanyang dignidad. Nang matapos ang mga gawaing bahay, pumasok si Celeste sa kanilang silid ni Mateo. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang isang maliit na album. Naroon ang mga ultrasound pictures ng kanilang magiging anak, isang babae. Ang kaniyang munting tala. Hinaplos niya ang larawan. Ang mga daliri ay nanginginig. Nagsimulang mamasa ang kaniyang mga mata. Anak, bulong niya sa kawalan. Konting tiis na lang, ha? Malapit ka nang lumabas. Titiisin ko ang lahat, anak, para lang magkaroon ka ng buong pamilya. Isang pamilyang may lola at tita. Isang pamilyang may tatay na mahal ka. Kaya sana maging mabait ka lang dyan sa loob, ha? Sa katahimikan ng silid, tanging ang mahinang hikbi lamang ni Celeste ang maririnig. Niyakap niya ang kaniyang tiyan, humuhugot ng lakas mula sa buhay na nasa loob nito. Ito ang kaniyang mundo, ang kaniyang dahilan para magpatuloy. Samamantala, sa sala, hindi mapakali si Corazon. Kanina pa siya palakad-lakad habang hawak ang kaniyang telepono. Bigla itong tumunog at sa pagkataranta, halos mabitawan niya ito. Isang numero na hindi rehistrado. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello? Isang malamig at mapanganib na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Corazon, nasaan na ang bayad mo? 3 buwan ka ng overdue. Ang pasensya ko, nauubos na. Namutla si Corazon. Sandali lang. Parang awa niyo na. Bigyan niyo pa ako ng kaunting panahon. Magkakaroon ako ng pera
malaking pera. Hanggang Biyernes, kapag wala kang dalang 1,000,000, alam mo na ang mangyayari sa anak mong si Mateo. Sabi ng boses, bago marahas na ibinaba ang tawag. Napasandal si Corazon sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. 1,000,000? Saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Narinig niya ang pagbaba ni Sofia sa hagdanan. Masayang ipinapakita ang bag na in-order nito online. Ngunit hindi ito pinansin ni Corazon. Ang kanyang isip ay naglalaro, naghahanap ng paraan. Ang kanyang mga mata ay napako sa pasilyo, sa direksyon ng silid, kung nasaan si Celeste. Biglang nagkaroon ng kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng desperasyon at kasamaan. Ang bahay na ito, ang bahay na nakapangalan kay Celeste, iyon na lamang ang natitira nilang pag-asa. Lumingon siya kay Sofia. Ang takot sa kanyang mukha ay napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. May solusyon na ako sa problema natin. Pagod na umuwi si Mateo mula sa trabaho. Ang isip niya ay abala sa mga deadlines at sa pressure mula sa kanyang boss. Ngunit sa pagpasok niya sa pinto, isang pamilyar na amoy ng adobo ang sumalubong sa kanya. Ang paborito niyang ulam na niluto ni Celeste. Bahagya siyang napangiti. Ito ang nag-iisang bagay na inaasahan niya sa pag-uwi. Ang mainit na hapunan at ang malambing na yakap ng kanyang asawa. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na napawi. Ang sala ay madilim at tahimik. Kadalasan, naririnig niya ang ingay ng telebisyon o ang boses ni Sofia na may kausap sa telepono. Ngayon, kakaiba ang katahimikan. "Ma? Sofia? Mahal?" Tawag niya habang inilalapag ang kanyang briefcase sa sofa. Walang sumasagot. Naglakad siya patungo sa kusina at nakita niya ang hapunan na nakahain na sa mesa, ngunit wala ni isang tao roon. Nagsimula siyang kabahan. Pinuntahan niya ang silid ng kanyang kapatid, ngunit wala rin ito. Nang akmang aakyat na siya sa kanilang silid ni Celeste, narinig niya ang isang mahinang pag-ungol mula sa silid ng kanyang ina. Dali-dali siyang tumakbo at binuksan ang pinto. Ang tumambad sa kanya ay isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nakahandusay si Corazon sa sahig. Ang isang kamay ay nakahawak sa dibdib at ang mukha ay namumutla. Hirap na hirap itong huminga. "Mama!" sigaw ni Mateo habang dinadaluhan ng ina. "Ma, anong nangyari?" "Anak, ang puso ko. Hindi ako makahinga." Halos pabulong na, sabi ni Corazon. Ang mga mata ay may luhang namumuo. Bubuhati na sana ni Mateo ang ina upang itakbo sa ospital nang pigilan siya nito. "Huwag na, anak. Huwag na. Dagdag gastos lang yan. Hayaan mo na lang ako." "Ano bang sinasabi niyo, ma? Dadalhin kita sa ospital." Giit ni Mateo. Ang boses ay nanginginig sa takot. Umiling si Corazon at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kaniyang mata. Pagod na ako, Mateo. Sa lahat ng problema. Sa lahat ng utang. Hindi ko na kaya." Doon natigilan si Mateo. "Utang? Anong utang, ma?" Huminga ng malalim si Corazon, isang dramatikong paghinga na puno ng pasakit. Itinuro niya ang isang sobre sa ibabaw ng kaniyang mesa. Kinuha yon ni Mateo at binuksan. Laman yon ay mga demand letter mula sa iba't ibang lending company. Ang mga halaga ay nakakalula. "Ilang taon ko nang tinatago to sa'yo, anak." Umiiyak na, sabi ni Corazon. "Ayokong maging pabigat. Simula nang mamatay ang papa mo, ginawa ko ang lahat para hindi kayo maghirap ni Sofia. Nagtinda ako, pumasok sa kung ano-anong sideline. Pero hindi naging sapat. Lumaki ng lumaki ang utang." Napaupo si Mateo sa sahig, tulala. Hindi niya ito alam. Sa paningin niya, maayos ang lahat. Ang kanyang ina ay laging nagpapakita ng katatagan. "Ma, bakit hindi niyo sinabi sa akin?
Tutulungan ko kayo. Maghahanap tayo ng paraan. Umiling si Corazon. Ang pag-iyak ay lalong lumakas. Anong paraan, anak? Ang sahod mo. Sapat lang para sa inyo ni Celeste at ng magiging anak ninyo. Ayokong kunin pa ang para sa apo ko. Ang gusto ko lang naman ay mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero nabigo ako. Isa akong palpak na ina. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa sikmura ni Mateo. Ang kanyang ina, ang matapang at palaban niyang ina, ay sumusuko na. Huwag niyong sabihin yan, ma. Kayo ang pinakamagaling na ina sa mundo. Kung ganoon, tulungan mo ako, anak, sabi ni Corazon. Ang boses ay puno ng pakiusap. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Mateo. May isang paraan. Isang paraan lang para makabangon tayo. Ano yon, ma? Kahit ano. Gagawin ko. Nag-atubili si Corazon. Tumingin siya sa malayo na parabang nahihiyang sabihin. Ang bahay na tinitirhan ninyo ni Celeste. Kumunot ang noo ni Mateo. Anong tungkol sa bahay? Isangla natin. Mabilis na sagot ni Corazon. Pansamantala lang, anak, para mabayaran ang mga utang. Kapag nakaahon na tayo, tutubusin din natin kaagad. Kailangan lang natin ng pang-collateral sa bangko. At para magawa yon, kailangan mailipat muna sa pangalan ko ang titulo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mateo. Ang bahay. Ang nag-iisang ari-arian na ipinundar ni Celeste mula sa sarili nitong pag-iipon bago pa man sila ikasal. Iyon ang magiging tahanan ng kanilang anak. Naalala niya ang pakiusap ni Celeste kaninang umaga, ang sakit sa mga mata nito. Pero ma, kay Celeste yon. Alam niyo naman na doon lang siya may ano, Mateo? Putol ni Corazon. Ang boses ay biglang tumaas. May karapatan? Kami ba wala? Pamilya mo kami. Dugo mo kami. Ilang taon na siyang nakikitira sa atin ng libre noon, di ba? Ngayong tayo naman ang nangangailangan, ipagdadamot niya ang isang pirasong papel? Hindi naman sa ganoon, ma. Pero buntis si Celeste. Ayokong ma-stress siya. Mas stress ba yun kaysa makita ang nanay mong mamamatay sa atake sa puso? Sigaw ni Corazon, habang muling napahawak sa dibdib. Hindi mo ba naiintindihan, Mateo? Para sa pamilya to. Para sa tinto. Si Celeste, ibang tao siya. Darating lang yan sa buhay natin. Pero ako ang ina mo. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Mateo. Ang kaniyang katapatan ay pinupunit sa dalawang direksyon. Ang pagmamahal sa asawa at ang utang na loob sa ina. Pumasok si Sofia sa silid na tila narinig ang buong pag-uusap. Kuya, nakikita mo na ang ginagawa ni Mama. Nagpapakamatay siya para sa tin. Tapos mas iisipin mo pa yung asawa mong walang ginawa, kundi magreklamo. Sofia, hindi yan totoo. Depensa ni Mateo. Hindi totoo? Sarkastikong tanong ni Sofia. Kuya, bulag ka ba? Simula nang dumating yan dito, puro na lang siya ang tama. Lahat tayo kailangang mag-adjust para sa kanya. Ngayon, pamilya na natin ang nakasalalay. Ipagdadamot niya yung bahay na yon. Ang selfish niya. Natahimik si Mateo. Ang mga salita ng kaniyang ina at kapatid ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nilulunod ang mahinang tinig ng kanyang konsensya. Sila ang pamilya niya. Sila ang kasama niya mula pagkabata. Si Celeste. Mahal niya si Celeste pero tumingin siya kay Corazon na patuloy sa pag-iyak. Naaawa siya sa ina. Nararamdaman niya ang bigat ng pagiging nag-iisang anak na lalaki. Siya ang dapat na tagapagligtas. Sige na, anak. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Corazon. Hindi naman malalaman ni Celeste na naisanlai. Babayaran natin agad. Isa lang itong formalidad. Isang pirma lang niya ang kailangan. Kinuha ni Corazon ang isang folder sa ilalim ng kaniyang kama at nanginginig itong iniabot kay Mateo. Laman yon ay mga papeles. Isang deed of absolute sale. Tinitigan ni Mateo ang mga dokumento.
Ang pangalan ni Celeste Reyes ay nakasulat doon bilang vendor. Ang pangalan ng ina niya, Corazon Villanueva, ay nasa ilalim ng vendee. Ito ay hindi isang kasunduan para isangla. Ito ay isang kasulatan ng bentahan. Ito ay, pirmahan niya lang yan, anak, sabi ni Corazon. Ang boses ay nagmamadali. Ako na ang bahala sa lahat, para sa tinto, para hindi na ako atakihin ulit sa puso. Ayaw mo namang mangyari yon, di ba? Ang banta ay nakatago sa isang matamis na pakiusap. Ang lason ay ibinalot sa pagmamahal ng isang ina. Napapikit si Mateo. Mabigat. Napakabigat ng desisyon. Ngunit sa huli, ang imahe ng kanyang inang nakahandusay at nag-aagaw buhay ang nanaig sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder. Ang bigat ng papel ay parang bigat ng buong mundo. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na mali ito, ngunit ang takot na mawala ang kanyang ina ay mas malakas. Tumango siya, hindi makatingin sa mga mata ni Corazon. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Corazon. Isang nangiting hindi nakita ni Mateo. Tumayo si Mateo. Ang mga binti ay tila naging tingga. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang ay isang pagtapak sa kanyang sariling konsensya. Narinig niya ang boses ni Celeste mula sa itaas. Mahal, andyan ka na pala? Halika, kain na tayo. Ang malambing na boses na yon ay tila isang kutsilyong lalong humiwa sa kanyang puso. Huminto siya sa paanan ng hagdanan, hawak ang mga papeles ng kataksilan. Huminga siya ng malalim, pinipilit na buuin ang isang kasinungalingan sa kanyang isip. Pinatatag niya ang kanyang sarili. Pilit na iwinawak siyang imahe ng nagtitiwalang mukha ni Celeste. At pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsimulang umakyat patungo sa silid kung saan naghihintay ang kanyang asawa. Dala ang isang desisyon na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Nakahiga si Celeste sa kanilang kama, marahang hinahaplos ang kaniyang tiyan habang nagbabasa ng isang libro para sa mga magiging ina. Isang maliit na ngiti ang nakaguhit sa kaniyang mga labi. Sa kabila ng lahat ng sakit na nararamdaman niya sa pakikitungo ng kaniyang mga biyenan, ang silid na ito ang kaniyang kanlungan. Dito, siya at si Mateo ay bumubuo ng sarili nilang mundo. Isang mundong malapit ng madagdagan ng isang munting anghel. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Mateo at agad na napansin ni Celeste ang kakaibang bigat sa mga balikat nito. Ang mukha nito, na karaniwang nagliliwanag sa tuwing makikita siya, ay nababalot ng isang dilim na hindi niya mawari. Mahal, anong problema? Tanong niya, habang maingat na bumabangon mula sa pagkakahiga. Hindi makatingin ng diretso si Mateo sa kaniyang mga mata. Ang tingin nito ay laging nakababa. Sa sahig, sa dingding, kahit saan, wag lang sa kanya. May hawak itong isang folder at ang mga kamay nito ay bahagyang nanginginig. Celeste, may kailangan lang sana akong pakiusap sa'yo, nauutal na sabi ni Mateo. Lumapit siya sa asawa at hinawakan ito sa braso. Ano yon? Sabihin mo sa akin. Iniabot ni Mateo ang folder, umiiwas pa rin ng tingin. Kailangan mo lang pirmahan to, mahal. Para sa pamilya. Nagtatakang kinuha ni Celeste ang folder. Binuksan niya ito at sinimulang basahin. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga teknikal na salita. Ngunit isang parirala ang tumalon mula sa pahina at tila sumampal sa kaniyang mukha. Deed of absolute sale. Nanlamig ang buong katawan ni Celeste. Ang tibok ng kaniyang puso ay biglang bumilis. Benta! Deed of sale? Mateo, ano to? Nanginginig niyang tanong. Bakit ko ibebenta ang bahay? Kanino? Kay Mama. Halos pabulong na sagot ni Mateo. Tumingin si Celeste sa asawa, hindi makapaniwala. Kay Mama Corazon?
Bakit? Mateo, ang bahay na to. Ito na lang ang meron ako. Ito ang pinag-ipunan ko mula sa dugo at pawis ko. Ito ang magiging tahanan ng anak natin. Pansamantala lang mahal. Pilit na paliwanag ni Mateo. Ang mga salita ay tila isinasa ulo. May problema lang sa negosyo si Mama. Kailangan niya ng collateral. Isasangla lang niya. Tapos tutubusin din agad. Formalidad lang tong deed of sale para mapabilis ang proseso sa bangko. Hindi tanga si Celeste. Alam niya ang pagkakaiba ng sangla at benta. Ang kasulatang hawak niya ay isang tuluyang paglilipat ng pagmamay-ari. Hindi, mariin niyang sabi, habang isinasara ang folder. Hindi totoo yan. Kung sangla yan, dapat mortgage agreement to. Mateo, anong totoong nangyayari? Pinipilit ka ba nila? Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Corazon. Kasunod si Sofia. Ang kanilang mga mukha ay wala ng bahid ng pagkukunwari. Ang naroon ay purong kasakiman at pagkainip. Ano pa bang hindi mo maintindihan, Celeste? Mataray na, sabi ni Corazon. Ibibigay mo ang bahay sa amin. Simple lang. Tumayo ng tuwid si Celeste. Ang isang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang tiyan na para bang pinoprotektahan ng kanyang anak mula sa kasamaang nasa harapan niya. Ito ang unang pagkakataon na haharapin niya ang biyenan nang walang takot. Hindi po, matatag niyang sagot. Ang bahay na ito ay para sa magiging anak ko. Isang sarkastikong tawa ang kumawala sa lalamunan ni Corazon. Anak mo? O panigurado mo? Para kapag hiniwalayan ka ni Mateo ay may makukuha ka? Huwag kang magmalinis, Celeste. Alam namin ang mga galawan ng mga babaeng tulad mo, mga manggagamit. Mama, tama na. Saway ni Mateo. Ngunit ang boses niya ay mahina at walang kapangyarihan. Huwag kang makialam dito, Mateo. Sigaw ni Corazon. Humarap itong muli kay Celeste. Ang mga mata ay nanlilisik. Ilang taon kang pinalamo ng pamilyang to. Nakikitira ka sa amin. Utang mo sa amin ang buhay mo. At ngayon, isang bahay lang na galing din naman sa pera ng anak ko ang ipagdadamot mo? Hindi po galing kay Mateo ang perang ipinambili ko nito. Giit ni Celeste. Ang boses ay nagsisimula ng manginig sa galit. Sarili ko pong pera to. Sinungaling, sigaw ni Sofia. Saan ka naman kukuha ng ganoong kalaking pera? Sa kakarampot mong sahod bilang isang ordinaryong empleyado? Baka naman meron kang ibang pinagkakakitaan? Ang insulasyon ay malinaw. Ang bawat salita ay isang dagok na mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Tumingin si Celeste kay Mateo, naghahanap ng tulong, ng depensa. Ngunit ang kaniyang asawa ay nakatayo lamang doon, nakayuko, talunan. Parang isang estatwang walang buhay. Sa sandaling iyon, gumuho ang puso ni Celeste. Ang sakit ay hindi na mula sa kaniyang mga biyenan. Ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa katahimikan ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Mateo, tawag niya. Ang boses ay basag. Wala ka bang sasabihin? Hahayaan mo lang silang ganituhin ako? Tinaas ni Mateo ang kanyang mukha. Nakita ni Celeste ang luha sa mga mata nito, ngunit nakita rin niya ang pagsuko. Mahal, para sa pamilya, para kay Mama. Iyon na ang sagot. Pamilya? Mapait na tanong ni Celeste. Hindi ba ako pamilya? Hindi ba pamilya mo ang anak na dinadala ko? Nawalan na ng pasensya si Corazon. Lumapit ito at pilit na inagaw ang folder mula sa kamay ni Celeste. Wala nang maraming salita. Pirmahan mo to o lumayas ka? Hindi. Ninyo. Makukuha ang bahay na ito. Dahan-dahan ngunit mariing sabi ni Celeste, ang bawat salita ay puno ng bigat at determinasyon. Isang matinding galit ang gumuhit sa mukha ni Corazon. Nakita nito ang telepono ni Celeste sa ibabaw ng kama. Mabilis niya itong dinampot. Anong gagawin niyo? Sigaw ni Celeste. Para hindi ka na makatawag ng kahit sinong tutulong sa'yo. Sabi ni Corazon.
bago ibinalibag ang telepono sa pader. Nagkapira-piraso ito sa sahig. Napasinghap si Celeste. Sinubukan niyang lumapit, ngunit hinarangan siya ni Sofia. "Umalis ka na raw, di ba?" sabi ni Sofia, sabay tulak sa kanya. Napaatras si Celeste, napahawak sa kaniyang tiyan. Muli siyang tumingin kay Mateo. Ang huling hibla ng pag-asa ay kumakapit pa. "Mateo, please." Ngunit si Mateo ay nanatiling hindi kumikibo. Ang mukha ay nakasubsob sa kaniyang mga palad. Isang duwag, isang taksil. Nakita ni Corazon ang kahinaan ng anak at ang katatagan ni Celeste. Alam niyang hindi niya makukuha ang pirma sa santong paspasan, kaya't ginawa niya ang isang bagay na hindi malilimutan ni Celeste kailanman. Hinawakan niya si Celeste sa braso ng napakahigpit. "Ayaw mong pumirma?" Bulong nito, ang hininga ay amoy lason. "Sige, pero hindi ka natitira dito. Ang bahay na to ay sa mga Villanueva. At ikaw, isa ka lang hamak na Reyes." Kinaladkad niya si Celeste palabas ng silid, pababa ng hagdanan. Nagpupumigla si Celeste, ngunit mas malakas ang puwersa ng galit ni Corazon. "Ma, huwag!" Narinig niyang sigaw ni Mateo sa likuran, ngunit wala itong ginawa para pigilan sila. Binuksan ni Corazon ang pinto ng kanilang bahay. Sa labas, ang langit ay madilim. Nagsisimula ng pumatak ang malalakas na butil ng ulan, hudyat ng isang paparating na bagyo. Itinulak ni Corazon si Celeste palabas ng pinto ng buong lakas. Nawalan ng balanse si Celeste at bumagsak siya sa basang semento ng kanilang garahe. Ang sakit ng pagbagsak ay kumalat sa kaniyang likod at balakang. Tumayo si Corazon sa may pintuan, tila isang reyna na nagtatapon ng basura. Sa likod nito, nakatayo si Sofia na may ngisi sa labi at si Mateo na puno ng luha ngunit walang ginagawa. "Diyan ka sa labas magpalipas ng gabi, pulubi." At pagkatapos, isinara nila ang pinto ng malakas. Ang tunog ng paglak nito ay ang tunog ng pagtatapos ng lahat para kay Celeste. Ang pamilyang pinangarap niya. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo. Lahat ay naglaho sa isang iglap. Ang pagbagsak ni Celeste sa malamig at basang semento ay tila pagbagsak ng buong mundo niya. Ang sakit sa kanyang likod ay agad na sinundan ng panlalamig na gumapang sa buong katawan niya habang ang damit niya ay sinisip-sip ang tubig ulan. Sa isang iglap, ang init at seguridad ng isang tahanan ay napalitan ng marahas na hagupit ng bagyo. Nananatili siyang nakaluhod, tulala. Nakatingin sa pintong ngayon ay sarado na para sa kanya. Ang tunog ng paglak ay umalingaw-ngaw sa kaniyang pandinig. Isang hatol, isang pagtatapos. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kaniyang mga binti ay nanghihina, nanginginig, dahil sa pinaghalong gulat at sakit. "Mateo," bulong niya sa hangin, umaasang isang himala, ang magbubukas muli ng pinto. "Mateo, buksan mo to?" Ngunit katahimikan lamang ang sagot, na binasag ng malakas na kulog sa kalangitan. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya patungo sa bakal na tarangkahan. Hinawakan niya ang malamig na rehas. Ang mga daliri ay nanginginig. Sinubukan niyang yugyugin ito. "Tulong! Buksan niyo to, Mateo!" Sigaw niya, ang boses ay paos at nagahalo sa ingay ng ulan. Wala siyang pakialam kung may makarinig na kapitbahay. Ang tanging nasa isip niya ay ang anak niya. Hindi sila maaring manatili sa labas. Mula sa bintana ng sala, naaninag niya ang anino ni na Corazon at Sofia. At pagkatapos, narinig niya ang isang bagay na mas masakit pa sa sampal. Mas malupit pa sa pagtulak sa kanya palabas. Narinig niya ang kanilang halakhak. Isang mahina, ngunit malinaw na halakhak ng tagumpay. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa sa puso ni Celeste. Hindi ito isang pagkakamali. Hindi ito bunga ng galit na lilipas din. Ito ay isang plano. Isang malupit at kalkuladong plano. Bumitaw siya sa tarangkahan at napasandal dito. Ang likod ay dumadaos-dos pababa hanggang sa muli siyang mapaupo sa sahig.
Hinayaan niyang bumuhos ang mga luha, kasabay ng walang tigil na buhos ng ulan. Hindi na niya alam kung alin ang luha at alin ang tubig ulan sa kanyang pisngi. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyan, ang kanyang munting tala, ang kanyang anak na walang kasalanan, ngayon ay damay sa kalupitan ng mundo. Patawarin mo si nanay, anak. Hikbi niya. Ang bawat salita ay isang punyal sa sarili niyang dibdib. Patawarin mo ako. Pinili ko ang maling tao para sa tatay mo. Ipinagkatiwala ko tayo sa mga halimaw. Patawarin mo si nanay. Isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan ang nagpaggising sa kanya mula sa pagluluksa. Tila sinasabi ng kanyang anak, "Lumaban ka, nanay." Tama. Hindi siya maaaring sumuko dito. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan nilang parehong mabuhay. Dahan-dahan, sinubukan niyang tumayo. Sumisigaw ang bawat himaymay ng kanyang katawan sa sakit at lamig. Ngunit ininda niya ito. Kailangan niyang makahanap ng tulong. Kailangan niyang makarating sa isang lugar na ligtas. Nagsimula siyang maglakad, paika-ika, palayo sa bahay na yon. Ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Ang daan ay madilim. Tanging ang paminsan-minsang kidlat ang nagbibigay liwanag. Ang tubig ay hanggang sa kaniyang mga bukong-bukong. Ang kaniyang paningin ay lumalabo dahil sa luha at sa pagod. Nakita niya sa di kalayuan ang mga piraso ng kaniyang basag na telepono. Kung sana lang gumagana pa ito. Sa kaniyang pagnanais na makalayo, hindi niya napansin ang isang nakausling tipak ng semento sa bangketa. Ang kaniyang paa ay sumabit dito. Nawalan siya ng balanse. Ang mundo ay umikot. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang pagsigaw habang bumabagsak siya ng malakas sa matigas na kalsada. Ang kaniyang tagiliran at tiyan ang unang tumama. Isang matinding sakit. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ang biglang kumalat mula sa kaibuturan ng kanyang sinapupunan. Ito ay hindi sakit ng pagbagsak. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas nakakatakot. Isang mainit na likido ang naramdaman niyang dumaloy sa pagitan ng kaniyang mga binti. Hindi, bulong niya sa takot. Hindi pa ngayon. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit parang naparalisa ang kalahati ng kaniyang katawan. Ang sakit ay paulit-ulit, na tila isang kutsilyong paulit-ulit na itinarak sa kanya. Napasigaw siya sa sakit, ngunit ang sigaw niya ay nilamon ng ingay ng bagyo. Nakahiga siya roon, sa gitna ng kalsada, basang-basa, nasasaktan, at nag-iisa. Ang kanyang paningin ay tuluyan ng nanlabo. Ang lakas niya ay nauubos na. Ito na ba ang katapusan? Dito na lang ba sila magtatapos ng kaniyang anak? Sa gitna ng kadiliman, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang tumama sa kanyang mukha. Dalawang ilaw mula sa isang paparating na sasakyan. Huminto ito ilang talampakan lamang mula sa kinaroroonan niya. Bumukas ang pinto ng isang itim at eleganteng kotse. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang mabilis na bumaba. May hawak na itim na payong. Ang kanyang mga sapatos ay lumusong sa tubig baha habang nagmamadali itong lumapit sa kanya. Hindi na maaninag ni Celeste ang mukha nito. Ang tanging nakikita niya ay ang anino nito na nagbibigay proteksyon sa kanya mula na sa ulan. Narinig niya ang boses ng lalaki, isang boses na puno ng pag-aalala at gulat. Isang boses na tila pamilyar mula sa isang malayong nakaraan. Celestina, anong ginagawa nila sa'yo? Celestina, matagal na mula nang may tumawag sa kanya sa pangalang iyon. Ang pangalang iyon ay pag-aari ng isang babaeng naiwan niya sa nakaraan. Isang babaeng mayaman, makapangyarihan, at hindi kailanman hahayaang tapak-tapakan siya ng sinuman. Ang pangalang iyon ay hindi si Celeste, ang asawang sunod-sunuran. Sinubukan niyang sumagot, ngunit walang boses na lumabas.
Ang huling naramdaman niya ay ang marahang pag-angat sa kanya mula sa malamig na semento. Isang pares ng malalakas, ngunit maingat na mga braso ang bumuhat sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang init. Naramdaman niya ang seguridad. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, isang pangalan ang namutawi sa kanyang isipan. Isang pangalan mula sa nakaraang yon. Rafael. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Get me, Doctor. Alcaraz now. Tell him it's a code omega from Mr. Sarmiento. The patient is Celestina de Alva. Yes, that's Celestina de Alva. Ang boses ni Rafael Sarmiento ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na nagpatigil sa lahat ng nurse at doktor sa emergency room ng St. Alva Medical Center. Habang mabilis na itinutulak ang gurney na kinalalagyan ng walang malay na si Celeste, si Rafael ay parang isang general na nagbibigay ng utos sa gitna ng digmaan. Prepare the executive suite sa maternity wing. I want round-the-clock monitoring. And get my legal team on the phone. Tell them to start a file. Case name? Villanueva. Basa pa ang kanyang mamahaling suit at ang kanyang sapatos na gawa sa Italianong katad ay nasira na ng tubig baha, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nakahiga sa kaniyang harapan. Ang balat ay namumutla, ang labi ay kulay ube, at may bahid ng dugo sa laylayan ng bestida nito. Habang isinasalba ng mga doktor si Celeste, napasuntok si Rafael sa pader ng pasilyo. Ang kaniyang kalmadong ekspresyon ay napalitan ng nag-aapoy na galit. Sa isip niya, sinisingil na niya ang pamilyang Villanueva. Ang bawat galos, bawat pasa, bawat luhang pumatak mula kay Celeste ay may katumbas na kabayaran. Ilang taon na niyang binabantayan si Celeste mula sa malayo. Iyon ang huling habilin sa kanya ng ama ni Celeste, ang kanyang ninong at mentor, si Don Ricardo de Alva, bago ito pumanaw. Rafael, iho, sabi ng matanda noon. Ang boses ay mahina na dahil sa sakit. Ang anak ko, may kakaiba siyang pangarap. Gusto niyang maranasan ang simpleng buhay. Gusto niyang makahanap ng pag-ibig na hindi nakatingin sa apelyido o sa pera natin. Hayaan natin siya. Pero mangako ka sa'kin, hinding-hindi mo siya pababayaan. At tinupad niya ang pangakong yon. Sa loob ng 5 taon, ang mga tauhan ni Rafael ay tahimik na nakabantay kay Celeste. Alam niya ang lahat. Ang trabaho nito sa isang maliit na kumpanya, ang panliligaw ni Mateo Villanueva, ang kasal, at ang unti-unting pagmamaltrato ng pamilya nito. Maraming beses na gusto na niyang makialam, ngunit pinigilan niya ang sarili. Iyon ang gusto ni Celeste, ang subukang mabuhay ng normal. Ngunit ngayong gabi, tapos na ang pagmamasid mula sa malayo. Sinira ng mga Villanueva ang kasunduan. Lumipas ang 2 oras na tila isang dekada. Sa wakas, lumabas si Dr. Alcaraz, ang pinakamagaling na OB-GYN sa bansa. Attorney Sarmiento, sabi ng doktor, habang tinatanggal ang surgical mask. She's stable. Nagkaroon siya ng placental abruption dahil sa pagbagsak, and she's showing signs of premature labor. Pero nagawa natin ng paraan. Sa ngayon, ligtas sila pareho ng sanggol. Nakahinga ng maluwag si Rafael. Isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Salamat, Doc. Maraming salamat. Kailangan niya ng masusing pagbabantay at kumpletong pahinga. Walang anumang stress. She's in a very delicate condition. Ako na ang bahala, Doc. Sisiguraduhin kong wala nang kahit anong makakagulo sa kanya. Nang mailipat na si Celeste sa isang pribado at marangyang silid, umupo si Rafael sa tabi ng kama nito. Hinawinin niya ang ilang hibla ng buhok na nakatabing sa mukha nito. Payapa itong natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, bakas pa rin ang sakit at pagod sa mukha nito. Pasensya na, Celestina, bulong niya. Sana mas maaga akong kumilos. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit to. Kinaumagahan, dahan-dahang iminulat ni Celeste ang kaniyang mga mata.
Ang unang bumungad sa kanya ay ang puting kisame at ang amoy ng antiseptic. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang pamilyar na sakit ang kaniyang naramdaman. At doon, bumalik ang lahat. Ang sigawan, ang pagtulak, ang ulan, ang pagbagsak. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa takot. Agad niyang kinapa ang kaniyang tiyan. Ang anak ko? Paos niyang tanong. Ang boses ay nanginginig. Ligtas siya. Ang kalmadong boses na yon ay nagmula sa isang lalaking nakaupo sa silya sa gilid ng silid. Nakatingin ito sa kaniya ng may malalim na pag-aalala. Rafael? Hindi makapaniwalang tanong ni Celeste. Ngumiti si Rafael. Isang maliit at pampalubag loob ng ngiti. Ako nga, Celestina. Ligtas kayo pareho. Nasa St. Alva ka. Bumuhos muli ang luha ni Celeste. Ngunit ngayon, ito ay luha ng pasasalamat. Buhay ang anak niya. Ligtas sila. Ngunit kasunod ng pasasalamat ay ang pagbabalik ng pait. Wala na, Rafael. Hikbi niya. Wala na ang lahat. Ang bahay. Kinuha na nila ang bahay. Iyon na lang ang meron ako para sa anak ko. Wala na kaming matitirhan. Umiling si Rafael. Kalmado siyang tumayo at kinuha ang kanyang leather briefcase. Binuksan niya ito at naglabas ng isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Tungkol sa bahay, panimula niya, ang boses ay profesional na. Hindi nila kayang kunin ang isang bagay na hindi naman sayo in the first place. Natigilan si Celeste sa pag-iyak. Kumunot ang noo niya sa pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Inilatag ni Rafael ang isang dokumento sa ibabaw ng kama. Nakalimutan mo na ba, Celestina? Ang Celeste Reyes persona mo ay may limitadong pondo. Hindi sapat ang ipon niya para makabili ng bahay sa halagang yon. Ang perang ginamit para bilhin ang bahay na yon ay galing sa Tala Corporation sa pamamagitan ng isa sa ating mga trust company. Ang titulo ay nakapangalan sa iyo bilang isang formality para mapanatili ang iyong simpleng pamumuhay. Pero ang tunay na nagmamay-ari ng property na yon, ayon sa batas, ay ang korporasyon. Tinitigan ni Celeste ang mga dokumento. Dahan-dahan, ang kaniyang pagkalito ay napalitan ng pagkaunawa. At pagkatapos, ang pagkaunawa ay napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kapangyarihan. Hindi siya biktima. Hindi siya pulubi. Sila, ang pamilyang Villanueva, ang mga magnanakaw na sumusubok na nakawin ang hindi kanila. Tinaas ni Celeste ang kaniyang tingin mula sa mga papel at tumingin ng diretso kay Rafael. Ang mga mata niyang kanina lang ay puno ng luha at desperasyon. Ngayon ay nagliliyab sa isang malamig at matigas na determinasyon. Ang kahinaan ay nawala. Ang babaeng nakahiga sa kama ay hindi na si Celeste Reyes. Siya na ngayon, si Celestina de Alva. Rafael, sabi niya, ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Ito ay puno ng awtoridad. Simulan mo na ang dapat simulan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Rafael. Ito ang Celestina na kilala niya. Oras na para managot sila. Kinabukasan, sa mansyon ng mga Villanueva, ang pakiramdam ay parang Pasko. Si Corazon ay nagluluto ng kanilang paboritong almusal, beef tapa, longganisa, at sinangag na maraming bawang. Si Sofia naman ay masayang nag-i-scroll sa kanyang tablet, naghahanap ng mga bagong gamit na bibilhin online. Sa wakas, malaya na sila. Wala na ang pabigat na si Celeste. At higit sa lahat, ang bahay at lupa na nagkakahalaga ng milyon-milyon ay malapit nang mapasa kanila. Ang ganda ng gising ko, ma. Masayang sabi ni Sofia. Pakiramdam ko ang gaan-gaan ng bahay. Wala na yung malas na aura ni Ate Celeste. Sinabi mo pa, anak, sagot ni Corazon habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Sa wakas, atin na ang para sa atin. Mamayang hapon, kakausapin ko na ang ahente. Ibenta natin agad ang bahay na to. Lilipat tayo sa mas malaking bahay sa isang exclusive subdivision. Yung may mga gwardiya at may clubhouse.
Yes, at bibili ako ng bagong kotse, yung kulay pink. Hiyaw ni Sofia. Pumasok si Mateo sa kusina, ang muka ay gusot, at ang mga mata ay namamaga. Halatang hindi ito nakatulog ng maayos. Ang imahe ni Celeste na nakahandusay sa labas sa gitna ng malakas na ulan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Mateo, anak, umupo ka na't kumain. Ipinagluto kita ng paborito mo. Malambing na sabi ni Corazon na parabang walang nangyari. Umupo si Mateo, ngunit hindi niya ginalaw ang pagkain. Nasaan si Celeste, ma? Umuwi na ba siya sa probinsya nila? Nagkatinginan si Corazon at Sofia. Aba, malay namin. Walang ganang sagot ni Sofia. Baka natulog sa ilalim ng tulay. Doon naman nababagay ang mga pulubing tulad niya. Sofia! Saway ni Mateo. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng galit sa kanyang boses. Hayaan mo na siya, Mateo, sabi ni Corazon. Malaki na si Celeste, kaya na niya ang sarili niya. Ang isipin mo ay ang kinabukasan natin, ang pamilya mo. Napabuntong hininga na lamang si Mateo. Pinilit niyang kainin ang ilang subo, ngunit parang buhangin ang lasa ng pagkain. Ang kanyang konsensya ay unti-unti siyang nilalamon. Habang sila'y kumakain, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang masayang umaga. Sino naman kaya yan? Reklamo ni Sofia. Ang aga-aga. Ako na ang magbubukas, sabi ni Corazon. Pagbukas niya ng pinto, isang lalaking nakasuot ng barong at may dalang isang opisyal na sobre ang bumungad sa kanya. Sino ka? Mataray na tanong ni Corazon. Isa po akong sheriff mula sa korte. Magalang na sagot ng lalaki. Ito po ay isang notice of eviction para sa mga residente ng property na ito. Natawa si Corazon. Ano? Baka nagkakamali ka. Kami ang may-ari ng bahay na to. Ayon po sa aming records, ang property na ito ay pagmamay-ari ng Tala Holdings Incorporated at sila po ang nag-file ng petition para kayo ay mapaalis sa posesyon dahil sa illegal occupancy, paliwanag ng sheriff bago iniabot ang sobre kay Corazon. Nawala ang nangiti sa mukha ni Corazon. Tala Holdings? Sino yan? Imposible to. Ang bahay na to ay nakapangalan sa manugang ko, kay Celeste Reyes. Iyon din po ang aming paunang record, sabi ng sheriff. Ngunit ayon po sa bagong dokumentong isinumite ng Sarmiento Law Firm kahapon, ang pagbili ng property ay pinondohan ng nasabing korporasyon na siyang ginagawang beneficial owner nito. Mayroon po kayong 10 araw para lisanin ang lugar na ito ng payapa. Napatulala si Corazon. Sarmiento Law Firm, ang pinakamalaki at pinakakinatatakutang law firm sa buong bansa. Paanong nasangkot sila dito? Isinara niya ang pinto ng malakas at nanginginig na bumalik sa hapagkainan. Ma, sino yon? Tanong ni Mateo. Ibinagsak ni Corazon ang sobre sa mesa. Pinaaalis tayo. May isang kumpanyang nagngangalang Tala Holdings na umaangkin sa bahay na to. Binasa ni Mateo ang sulat at ang kanyang pagkalito ay mas lumalim. Nagmamadaling kinuha ni Corazon ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang bank manager. Hello, Mr. Tan. Corazon Villanueva to. Itatanong ko lang sana kung magkano ang pwede kong ma-loan kung iko-collateral ko ang bahay at lupa sa address na to. Ilang sandali ng katahimikan at pagkatapos, ano? Naka-freeze ang lahat ng accounts ko? Bakit? Anong investigasyon? Sigaw ni Corazon sa telepono. Samantala, si Sofia na kanina pa abala sa kaniyang tablet ay napasigaw din. Ma, hindi gumagana ng credit card ko. Declined daw. Sinubukan ko sa lahat ng online shops. Ayaw. Nagsimula ng mamuo ang isang malamig na takot sa puso ni Mateo. Ang lahat ng ito ay nangyayari ng sabay-sabay. Hindi ito maaaring maging isang pagkakataon lamang. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinubukang tawagan ang numero ni Celeste. Ngunit isang automated voice ang sumagot. The number you have dialed
is no longer in service. Hindi ko siya matawagan, sabi ni Mateo. Ang boses ay puno ng pangamba. Anong nangyayari, ma? Tumingin si Corazon sa kanyang anak. Ang muka ay namumutla na sa takot. Hindi ko alam, anak. Hindi ko alam. Biglang may kumatok muli sa pinto. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas mapilit. Nanginginig na binuksan ni Mateo ang pinto. 2 pulis na nakauniforme ang nakatayo sa labas. Sige ng Corazon Villanueva po. Tanong ng isang pulis. Ako nga. Bakit? Sagot ni Corazon mula sa likuran ni Mateo. Iniabot ng pulis ang isa pang sobre. Ginang Villanueva, ito po ay isang subpena. Kayo po ay formal na sinasampahan ng kasong physical injuries in relation to Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sino ang nagsampa ng kaso? Nanginginig na tanong ni Mateo. Ang pulis ay tumingin sa kaniyang listahan. Ang complainant po ay si Ginang Celestina Reyes. Ang pangalan ay tumama sa kanila na parang isang malakas na sampal. Si Celeste. Nabitawan ni Corazon ang hawak niyang sandok. Ang kaniyang mga binti ay biglang nanghina at napaupo siya sa pinakamalapit na silya. Ang kaniyang pagiging matapang ay naglahong parang bula at napalitan ng purong, hindi maipaliwanag na takot. Tinitigan niya ang subpwena na para bang iyon ay isang ahas na handa siyang tuklawin. Si Celeste. Ang mahina at sunod-sunurang si Celeste na tinapakan at itinaboy nila, ngayon ay lumalaban. At hindi ito lumalaban ng mag-isa. Mayroon siyang mga abogado. Mayroon siyang kapangyarihan na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Ang simula ng kanilang pagbagsak ay dumating. At ito ay mas mabilis at mas malupit kaysa sa inaakala nila. Ang mansyon ng mga Villanueva, na kanina lang ay puno ng tawanan at pag-asa, ay nabalot na ngayon ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Ang subpuina ay nakapatong sa gitna ng kanilang hapagkainan. Tila isang bombang naghihintay na sumabog. Si Corazon ay hindi mapakali. Palakad-lakad siya sa sala. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ng kanyang abogado. Isang maliit na abogadong tumutulong sa kanya sa mga maliliit na kaso noon. Ngunit ngayon, walang sumasagot. Bakit hindi niya sinasagot? Sigaw ni Corazon sa hangin. Ang boses ay puno ng pagkasipayo. Baka natatakot din siya, ma. Mahinang sabi ni Mateo na nakaupo sa sofa at nakasubsob ang muka sa kaniyang mga palad. Sarmiento Law Firm ang kalaban ka natin. Walang sino mang maliit na abogado ang lalaban sa kanila. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang 2 malalaking lalaki na mukhang siga. Ang kanilang mga mata ay malikot. Sinusuri ang bawat sulok ng bahay. Sino kayo? Paano kayo nakapasok? Takot na tanong ni Sofia. Nasaan si Corazon Villanueva? Tanong ng isa sa mga lalaki. Ang boses ay magaspang. Ako nga. Anong kailangan ninyo? Nanginginig na sagot ni Corazon. Ngumisi ang lalaki. Ang boss namin. Nagpapaalala lang siya tungkol sa utang mo. Ang sabi niya, dahil mukhang may problema ka sa pera, kukunin na lang muna namin ang ilang mga gamit mo bilang paunang bayad. Bago pa man makasagot si Corazon, nagsimula ng magbuhat ang mga lalaki. Kinuha nila ang malaking flat screen TV. Kinuha nila ang sound system. Kinuha nila ang mga painting sa dingding. Kinuha nila ang antigong florera na pamana pa ng ina ni Corazon. Huwag! Huwag yan! Pagmamakaawa ni Corazon habang sinusubukang pigilan ng mga lalaki. Ngunit isang tulak lang mula sa isa sa kanila, napaupo siya sa sahig. Sa susunod na bumalik kami, Corazon, hindi na gamit ang kukunin namin, sabi ng lalaki. Bago sila tuluyang umalis, dala ang mga mamahaling kagamitan. Naiwan silang 3 sa halos walang lamang sala, tulala at hindi makapaniwala. Ang kanilang karangyaan ay unti-unting hinuhubad sa kanilang harapan. Kinabukasan, mas lalong lumala ang sitwasyon. Umuwi si Mateo mula sa opisina
Nang mas maaga kaysa dati, ang muka ay blangko. Anak, bakit ang aga mo? Tanong ni Corazon. Hindi sumagot si Mateo. Inilapag niya ang isang maliit na kahon sa mesa. Laman yun ang mga gamit niya mula sa kaniyang opisina. Sinibak ako sa trabaho. Ano? Sabay na sigaw ni Corazon at Sofia. Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, isa pala sa mga supplier ng Tala Corporation. Mapait na paliwanag ni Mateo. Nakatanggap daw sila ng utos mula sa itaas na tanggalin ang lahat ng empleyadong may kaugnayan sa pamilyang Villanueva. Walang palipaliwanag. Tanggal agad. Napahagulhol si Sofia. Kuya paano na yan? Paano na tayo? Hindi lang yan. Dagdag ni Mateo. Sinubukan kong mag-apply sa ibang kumpanya kanina. Pero sa tuwing naririnig nila ang apelyido kong Villanueva, bigla na lang nagiging not available ang posisyon. Na-blacklist sila. May isang makapangyarihang tao na unti-unting isinasara ang lahat ng pinto para sa kanila. At alam nila kung sino ito. Ang dating mga kaibigan ni Sofia ay hindi na rin sumasagot sa kaniyang mga tawag. Ang mga social media accounts niya ay puno ng mga mapanlait na komento mula sa mga taong hindi niya kilala. Ikinakalat ang tungkol sa kanilang mga utang at sa kasong isinampa laban sa kaniyang ina. Ang kanilang reputasyon ay dinudurog. Desperada na si Corazon. Sinubukan niyang pumunta sa iba't ibang abogado, kahit yung mga hindi kilala. Ngunit pare-pareho ang kanilang sagot. Pasensya na po, Ginang Villanueva, pero hindi po namin kayang tanggapin ang kaso ninyo. Bakit? Natatakot ba kayo sa mga Sarmiento? Galit na tanong ni Corazon sa isang abogado. Ang abogado ay umiling. Hindi lang po iyon. Ang ebidensya laban sa inyo ay napakalakas. May CCTV footage mula sa isang kapitbahay na nakakuha ng insidente. May medical records at ang biktima ay isang buntis. Walang sino mang matinong abogado ang hahawak sa isang kasong sigurado ng talo. Para siyang sinentensyahan. Wala na silang pera. Wala nang trabaho si Mateo. Wala silang abogado. At malapit na silang palayasin sa bahay na inakala nilang kanila. Gabi na. Ang pamilya Villanueva ay nakaupo sa madilim na sala. Tanging isang maliit na lampshade na lang ang nagbibigay liwanag. Wala ng TV, wala ng ingay. Tanging ang bigat ng kanilang mga problema ang bumabalot sa kanila. Ito na ba yon, Ma? Basag na tanong ni Mateo. Ito na ba ang katapusan natin? Hindi makasagot si Corazon. Sa buong buhay niya, siya ang laging may solusyon. Siya ang laging matapang. Ngunit ngayon, wala na siyang maisip. Pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang madilim na kuweba at ang lahat ng labasan ay sarado. Nagsisisi siya. Nagsisisi siya sa kanyang kasakiman. Ngunit huli na ang lahat. Biglang may marahang katok sa pinto. Nagkatinginan silang tatlo, puno ng takot. Sino na naman ito? Mga tauhan na naman ba ng pinagkakautangan niya? O baka mga pulis na para arestuhin siya? Nanginginig na tumayo si Mateo at dahan-dahang binuksan ang pinto. Isang babaeng nakasuot ng isang eleganteng corporate attire ang nakatayo sa labas. Sa likod nito ay isang itim na Mercedes-Benz na kumikinang. Hindi ito mukhang pulis o goons. Magandang gabi po, magalang na sabi ng babae. Pinapunta po ako dito para personal na iabot ito kay Ginang Corazon Villanueva. Iniabot ng babae ang isang mamahaling puting sobre na may nakaukit na logo ng isang pamilyar na bituin, ang logo ng Tala Corporation. Nanginginig na kinuha ni Corazon ang sobre at binuksan ito. Isa itong imbitasyon, nakasulat sa isang makapal at mabangong papel. Sa ngalan ng lupon ng mga direktor, basa niya ng malakas. Inaanyayahan po kayo sa isang padesisyon na pulong ng Tala Corporation bukas. Ang pagdalo ninyo ay kinakailangan. Tumingin siya sa babae, puno ng pagkalito. Bakit? Bakit kami iniimbitahan?
Anong kinalaman namin sa Tala Corporation? Ngumiti ang babae, isang nangiting profesional, ngunit walang kabuhay-buhay. Ang bagong chairperson po ng korporasyon ang personal na humiling ng inyong presensya. Siya po ang magpapasya sa kahihinatnan ng lahat ng kasong kinakaharap ninyo. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Corazon. Isang pagkakataon. Baka ito na ang pagkakataon para magmakaawa, para humingi ng tawad. Sino ang bagong chairperson? Tanong ni Corazon. Ang nangiti ng babae ay hindi nagbago. Malalaman niyo po bukas. At pagkatapos, tumalikod na ang babae at sumakay sa kotse na mabilis na nawala sa dilim ng gabi. Naiwan si Corazon na hawak ang imbitasyon. Ito na ang kanilang huling baraha, ang kanilang huling pag-asa. Wala silang ideya kung anong naghihintay sa kanila, ngunit wala na silang pagpipilian kundi ang harapin ito. Sa loob ng isang linggo, ang marangyang silid sa St. Alva Medical Center ang naging mundo ni Celeste. Ang mga pader na kulay krema, ang malambot na kama, at ang mga bulaklak na araw-araw na dumarating mula kay Rafael ay nagsilbing kanlungan niya mula sa bagyo na kaniyang pinagdaanan. Ngunit ang tunay na nagpagaling sa kanya ay hindi ang komportableng paligid. Ito ay ang tunog, ang steady na thump-thump-thump ng puso ng kanyang anak mula sa fetal monitor na nasa tabi ng kanyang kama. Sa bawat tibok, nararamdaman niyang lumalakas din siya. Ang tibok na yon ang kanyang paalala kung para saan at para kanino siya lumalaban. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng mga ulat ng kumpanya na inihatid ni Rafael, naramdaman niya ang isang pamilyar ngunit mas matinding sakit. Mas matalas, mas regular. Agad niyang pinindot ang call button para sa nurse. Ilang oras ang lumipas. Ang sakit ay naging paghihirap. Ang bawat paghilab ay isang alon na nagbabantang lunurin siya. Ngunit sa bawat pagdaan ng alon, hindi galit o takot ang nasa isip niya. Ang tanging naroon ay ang imahe ng isang munting mukha na malapit na niyang makita. Sa loob ng delivery room, sa gitna ng mga utos ng doktor at ng ingay ng mga makina, natagpuan ni Celeste ang isang kakaibang kapayapaan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng nurse at sa bawat pag-iri, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng pagmamahal na naipon sa kanyang puso. At pagkatapos, isang malakas na iyak ang pumuno sa silid. Isang iyak na mas matamis pa sa kahit anong musika sa mundo. It's a girl, Mrs. Reyes. A beautiful, healthy baby girl, sabi ng doktor. Ang boses ay puno ng saya. Inilapag ng nurse sa kanyang dibdib ang isang munting nilalang balot sa isang puting kumot. Mainit, maliit, perpekto. Tinitigan ni Celeste ang kanyang anak. Ang maliliit nitong mga daliri, ang manipis nitong buhok, ang mga mata nitong nakapikit pa. At sa sandaling iyon, lahat ng sakit na kaniyang naramdaman sa mga kamay ng mga Villanueva ay naglaho. Lahat ng paghihirap ay nagkaroon ng kabuluhan. Bumuhos ang kanyang mga luha, ngunit hindi ito ang mga luhang puno ng pait. Ito ay mga luhang dalisay, mga luhang puno ng pagmamahal na hindi niya akalaing posible pala. Hello! Bulong niya sa anak, ang boses ay basag. Hello, my little star. Hinaplos niya ang malambot nitong pisngi. Ang pangalan mo ay Tala, dahil ikaw ang bituin na nagbigay liwanag sa pinakamadilim kong gabi. Kinabukasan, habang natutulog ng mahimbing si Baby Tala sa basinet sa tabi ng kama, pumasok si Rafael. May dala itong isang bouquet ng mga puting rosas at isang ngiti sa labi. Congratulations, Celestina, bati niya ng mahina. She's beautiful. Salamat, Rafael, sagot ni Celeste. Ang mga mata ay hindi maalis sa pagkakatingin sa anak. Salamat sa lahat. Umupo si Rafael sa silya. Naihatid na ang imbitasyon sa mga Villanueva. Bukas na ang pulong. Handa ka na ba?
Huminga ng malalim si Celeste. Ilang araw na ang nakalipas, baka nagatubili pa siya. Baka may kaunting awa pa siyang naramdaman para kay Mateo. Ngunit ngayon, habang tinitingnan niya ang kanyang anak, wala nang lugar para sa pag-aalinlangan. Lumingon siya kay Rafael at ang nakita nito ay hindi na ang babaeng sugatan na kanyang iniligtas mula sa ulan. Ang nakita niya ay isang ina, isang reyna na handang protektahan ang kanyang kaharian. Oo, matatag niyang sagot. Handang-handa na ako. Kinuha ni Rafael ang isang tablet mula sa kanyang briefcase. Ito ang mga huling detalye. Ang Tala Corporation ang nagmamay-ari ng bahay. Sila rin ang may-ari ng bangkong pinagkakautangan ni Corazon. At ang boss ni Mateo? Ang kumpanya niya ay umaasa sa isang kontrata mula sa isa sa ating mga subsidiary. Isang tawag lang, Celestina. Isang salita mo lang at guguho ang buong mundo nila. Tumango si Celeste. Gawin mo ang nararapat. Pero bukas, gusto ko silang harapin. Gusto kong makita nila kung sino ang babaeng sinubukan nilang wasakin. Masusunod, sabi ni Rafael. Bago umalis, lumingon siyang muli kay Celeste. Ang iyong ama. Magiging proud siya sa'yo. Nang makaalis si Rafael, naiwan si Celeste kasama ang kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuhat si Tala mula sa basinet at niyakap ito. Inamoy niya ang mabangong buhok nito. Para sa'yo ito, anak, bulong niya. Lahat ng gagawin ko mula ngayon para sa kinabukasan mo. Sisiguraduhin ni nanay na hindi ka na makakaranas ng kahit anong sakit. Sisiguraduhin kong lalaki ka sa isang mundong ligtas at puno ng pagmamahal. Kinagabihan, bago ang araw ng pagtutuos, tumayo si Celeste sa harap ng malaking salamin sa kaniyang silid. Nakasuot na siya ng isang eleganteng itim na business suit na ipinadala ni Rafael. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha ay may bahagyang makeup, sapat lang para itago ang mga bakas ng pagod at bigyang diin ang talas ng kanyang mga mata. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang anino ni Celeste Reyes, ang babaeng sunod-sunuran at laging umiiyak. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay si Celestina de Alva, isang ina, isang leader, isang survivor. Ang kanyang kahinaan ang naging sandata niya. Ang kanyang sakit ang naging lakas niya. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa syudad na kumikinang sa baba. Bukas, makikilala nila siya. Lumingon siya sa natutulog na si Tala. Oras na, sabi niya sa sarili. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Harapin na natin sila. Ang boardroom ng Tala Corporation ay nasa pinakatuktok na palapag ng pinakamatayog na gusali sa Bonifacio Global City. Ang mga dingding nito ay gawa sa salamin na nagbibigay ng 360-degree na tanawin ng buong Metro Manila. Sa gitna ay isang mahabang mesa na gawa sa mahogany na papaligiran ng mga mamahaling leather na upuan. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy kapangyarihan. Sa isang sulok ng silid na yon, tila mga langgam na naligaw sa palasyo ang pamilya Villanueva. Si Corazon, si Sofia at si Mateo ay nakaupo sa 3 sa 20 upuan, magkakatabi. Ang kanilang mga damit na dati nilang ipinagmamalaki ay tila mga basahan kumpara sa karangyaan ng lugar. Si Corazon ay hindi mapakali. Pinipisil-pisil ang laylayan ng kanyang bestida. Si Sofia naman ay abala sa pagkuha ng mga selfie. Sinusubukang ipakitang hindi siya apektado, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay ay hindi maitatago. Si Mateo, sa kabilang banda, ay tahimik lamang. Nakatitig siya sa labas ng bintana, ngunit hindi niya nakikita ang ganda ng syudad. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Celeste. Ang mukha nitong puno ng pag-ibig na sinundan ng sakit at pagkatapos ay ng kawalan. Saan na kaya siya? Ligtas ba siya?
Ligtas ba ang kanilang anak? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, isang parusang siya mismo ang gumawa. Maya-maya, bumukas ang malaking pinto ng boardroom. Pumasok ang isang lalaking kilalang-kilala nila mula sa mga balita at business magazines, si Attorney Rafael Sarmiento, ang pinakabatang managing partner ng Sarmiento Law Firm, ang abogado ng mga bilyonaryo. Magandang umaga, bati ni Rafael, ang boses ay malamig at walang emosyon. Umupo siya sa kabilang dulo ng mesa, sa upuang nakalaan para sa pinuno. Attorney Sarmiento, agad na tumayo si Corazon, sinubukang maging magalang. Kami po ang pamilya Villanueva. Maraming salamat po sa pag-iimbita sa amin. Nais lang po sana naming... Umupo ka, Ginang Villanueva, putol ni Rafael. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga papeles na nasa harapan niya. Hindi pa tayo magsisimula. Napahiya. Dahan-dahang umupo si Corazon. Ilang minuto pa ng nakakabinging katahimikan. Bawat tunog ng pagtik ng orasan sa dingding ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanilang mga dibdib. Pumasok ang ilan pang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki at babae na nakasuot ng mga mamahaling damit. Umupo sila sa kanilang mga nakatakdang lugar. Binati si Rafael at pagkatapos ay tumingin sa pamilya Villanueva ng may pagtataka at kaunting pagkamuhi. Maari na ba nating simulan, attorney? Tanong ng isa sa mga board member. Umiling si Rafael. Hinihintay pa natin ang pinakamahalagang tao sa silid na ito. Sino? Nagtatanong ang mga mata ng pamilya Villanueva. Sino pa ang mas mahalaga kaysa kay Attorney Sarmiento? At pagkatapos, muling bumukas ang pinto. Ang lahat ng atensyon ay napunta roon. Dahan-dahang pumasok ang isang babae. Nakatayo siya ng tuwid. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Nakasuot siya ng isang itim na power suit na bumagay sa kanyang perpektong figura. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng pusod. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay tila kayang tumunaw ng bakal sa sobrang talas at lamig. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Mateo. Ang paghinga niya ay tila nanakaw mula sa kanyang mga baga. Ang babaeng iyon, ang babaeng naglalakad na tila pag-aari niya ang mundo. Si Celeste. Ngunit hindi ito ang Celeste na kilala niya. Ang Celeste na kilala niya ay mahinhin, laging nakayuko, laging may malambot na ngiti. Ang babaeng ito ay iba. Siya ay isang estranghera na may pamilyar na mukha. Isang reyna na panganga si Corazon at Sofia. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkamangha. Naglakad si Celeste papunta sa kabilang dulo ng mesa, hindi man lang sila tinitingnan. Para sa kanya sila ay hangin. Mga muebles na bahagi ng silid. Tumayo si Rafael at magalang na hinila ang pinakaimportanteng upuan para sa kanya. Madam Chairperson, umupo si Celeste at sa pag-upo niya, tila ang buong silid ay yumukod sa kanya. Iyon ang sentro ng grabidad. Iyon ang kapangyarihan. Nagsimulang magsalita si Rafael. Mga ginoo at ginang, mga miyembro ng lupon, maraming salamat sa inyong pagdalo. Bago natin simulan ang ating regular na agenda, mayroon tayong isang mahalagang bagay na kailangang pagpasyahan. Isang bagay na personal na hiniling ng ating bagong chairperson. Itinuon ni Rafael ang kaniyang malamig na tingin sa pamilya Villanueva. Ipinakikilala ko sa inyo, para sa kapakanan ng pamilya Villanueva na naririto ngayon, ang tagapagmana ng yumaong si Don Ricardo de Alva, ang nag-iisang may-ari ng mayorya ng shares ng Tala Corporation at ang bagong chairperson ng ating lupon. Huminto si Rafael para sa dramatikong epekto. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig pa rin sa namumutlang mukha ni Corazon. Si Ginang Celestina de Alva Reyes. Ang pangalang de Alva ay tumama sa pandinig ni Corazon na parang isang malakas na kulog. De Alva, ang pinakamayaman,
pinakamakapangyarihang angkan sa buong bansa. Imposible. Hindi na niya napigilan ang sarili. Napatayo siya, ang daliri ay nanginginig habang nakaturo kay Celeste. Celeste? Ay, ikaw? Sa wakas, ibinaling ni Celeste ang kaniyang tingin sa kanila. Malamig, walang emosyon. Tila nakatingin sa isang nakakadiring insekto. Walang sinabi si Celeste. Hinayaan niyang ang kaniyang titig ang magbigay ng lahat ng sagot. Oo, ako nga. Ako ang babaeng minaliit ninyo. Ako ang babaeng tinawag ninyong pulubi. Ako ang babaeng itinaboy ninyo sa gitna ng bagyo. At ngayon, ako ang magpapasya sa inyong kapalaran. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay mas mabigat pa sa bigat ng buong gusali. Si Corazon ay nanatiling nakatayo. Ang bibig ay bahagyang nakaawang. Ang mukha ay larawan ng purong pagkabigla. Si Sofia naman ay napasandal sa kaniyang upuan, namumutla na tila isang papel. At si Mateo? Si Mateo ay nakatitig lamang kay Celeste. Ang kaniyang mga mata ay pinaghalong pagsisisi, paghanga at takot. Huminga ng malalim si Celeste. Ito na ang sandali. Ang sandali kung saan haharapin niya ang mga taong halos sumira sa kaniyang buhay at sa buhay ng kaniyang anak. Ngunit wala nang bakas ng takot sa kanya. Tanging isang malamig na determinasyon. Sumenya siya kay Rafael. Tumango si Rafael at tumayo. Bago tayo magpatuloy, meron lang kaming ilang bagay na nais naming ipakita sa Lupon at lalong-lalo na sa pamilya Villanueva. May pinindot si Rafael sa isang remote control. Isang malaking screen ang bumaba mula sa kisame sa likuran niya. Ang unang lumabas ay isang kopya ng titulo ng bahay. Malinaw na nakasaad doon ang pangalan ni Celeste Reyes, ngunit sa ibaba, sa fine print, ay ang pangalan ng Tala Holdings Incorporated bilang ang tunay na may-ari. Gaya ng nakikita ninyo, paliwanag ni Rafael, ang property ay legal na pag-aari ng korporasyon. Ang anumang pagtatangkang ilipat ang pagmamay-ari nito nang walang pahintulot mula sa Lupon ay maituturing na attempted estafa o fraud. Sunod na lumabas sa screen ay ang mga bank statement ni Corazon. Nakalista doon ang malalaking pag-withdraw ng pera na tumutugma sa mga petsa ng malalaking talo sa isang kilalang underground casino. Ito naman ang dahilan ng lahat, patuloy ni Rafael. Isang utang na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso dahil sa di magandang bisyo na mula ang mukha ni Corazon. Ito ang sikretong pilit niyang itinatago sa lahat. Ngayon, nakalantad na ito sa harap ng mga makapangyarihang tao. At ang huli, at ang pinakamatindi sa lahat, isang video. Ang video ay kuha mula sa CCTV ng isang kapitbahay. Malabo ito at may mga patak ng ulan sa lente. Ngunit malinaw pa rin ang lahat. Malinaw na nakikita ang pagtulak ni Corazon kay Celeste palabas ng pinto. Malinaw ang pagbagsak ng isang buntis sa basang semento. Malinaw ang pagsara ng pinto at ang pag-iwan sa kanya sa gitna ng bagyo. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga board members. At iyan, sabi ni Rafael, habang pinapatay ang screen, ay ang ebidensya para sa kasong serious physical injuries na may kaakibat na paglabag sa batas na nagpoprotekta sa mga kababaihan at bata. Isang krimeng walang piyansa. Hindi na nakatiis si Corazon. Ang kaniyang pagkabigla ay napalitan ng desperasyon. Bigla siyang tumakbo at lumuhod sa harap ni Celeste. Celestina! Celeste Ija! Patawarin mo ako! Hagulgol niya habang sinusubukang abutin ang mga paa ni Celeste. Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera. Parang awa mo na. Huwag mong ipakulong ang mama mo. Mama? Isang salita lang ang binitawan ni Celeste. Malamig. Matalas. Kailanman, hindi kita itinuring na ina. At kailanman, hindi mo ako itinuring na anak. Sumunod na lumuhod si Sofia, umiiyak din. Ate Celeste, patawad po, hindi ko po sinasadya. Sunod-sunuran lang po ako kay mama. Ate, parang awa mo na.
Ayokong makulong. Tiningnan lang sila ni Celeste ng walang emosyon. Ang kanilang mga luha ay wala ng epekto sa kanya. Huli na ang lahat para doon. Sa wakas, tumayo si Mateo. Hindi siya lumuhod. Naglakad siya papalapit sa mesa. Ang mga mata ay nakatitig lamang kay Celeste. Puno ito ng sakit at pagsisisi. Celeste, sabi niya, ang boses ay basag. Wala akong karapatang humingi ng tawad. Alam kong wala nang babalikan pa. Pero gusto kong malaman mo na sa bawat araw na darating, pagsisisihan ko ang gabing iyon. Pagsisisihan ko ang pagiging duwag ko. Tumingin siya sa tiyan ni Celeste. Ang anak natin, kumusta siya? Ito ang unang pagkakataon na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Celeste. Isang bahagyang paglambot na agad ding napalitan ng tigas. Huwag mong itanong ang isang bagay na wala kang pakialam. Sagot niya, ang pagmamahal na sinasabi mo ang halos pumatay sa anak ko. Ang mga salitang yon ay tumama kay Mateo nang mas malakas pa sa sampal. Napayuko siya. Talunan. Tumayo si Celeste. Ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. Tumingin siya sa kaniyang mga biyenan na nakaluhod pa rin at pagkatapos ay sa lalaking minsan niyang minahal. Tapos na ang pag-arte, mariin niyang sabi. Ang batas ang magpapasya sa inyong kapalaran. Attorney Sarmiento, maaari mo nang gawin ang dapat mong gawin. Sumenya si Rafael sa mga gwardya na nakatayo sa may pinto. Bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis na kanina pa naghihintay sa labas. Corazon at Sofia Villanueva, sabi ng isang pulis. Kayo ay inaaresto sa salang paglabag. Sa RIA 9262, may karapatan kayong manahimik. Nagsimulang magpumiglas at magsisigaw sina Corazon at Sofia habang pinoposasan. Ang kanilang mga pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw sa marangyang silid. Isang malungkot na tunog sa lugar ng kapangyarihan. Hinila na sila palabas ng mga pulis. Naiwan si Mateo. Hindi siya kasama sa warrant. Ang kasalanan niya ay hindi pisikal, kundi emosyonal at moral. Isang bagay na habang buhay niyang pagbabayaran sa sarili niyang konsensya. Bago siya tuluyang umalis, lumingon siyang muli kay Celeste. Celeste, mag-iingat ka. Iyon na lamang ang nasabi niya. Bago tuluyang tumalikod at sumunod sa kanyang ina. At kapatid, patungo sa isang kinabukasang sila mismo ang sumira. Nang mawala na sila, muling umupo si Celeste. Ang kaniyang mga balikat ay bahagyang bumagsak, tila nabunutan ng isang napakabigat na tinik. Tapos na. Tumingin siya kay Rafael. Salamat. Ngumiti si Rafael. Walang anuman, Madam Chairperson. Tumingin si Celeste sa labas ng bintana, sa malawak na syudad sa ilalim niya. Parang isang bagong umaga, isang bagong simula. Ngayon, oo. Bulong niya sa sarili na para bang sinasagot ang isang tanong na matagal nang nasa isip niya. Ngayon, magiging maayos na ang lahat. 6 na buwan ang lumipas. Ang dating madilim at malungkot na bahay na naging saksi sa pagtataksil ay nabili na ng ibang pamilya. Sina Corazon at Sofia ay nahatulan at kasalukuyang pinagdudusahan ang kanilang mga kasalanan sa loob ng kulungan. Si Mateo naman, ayon sa huling balita ni Rafael, ay umalis ng bansa at nagsimulang muli sa isang malayong lugar, dala-dala ang bigat ng kaniyang pagsisisi. Ngunit ang kwento ni Celestina ay hindi nagtapos doon. Sa katunayan, doon pa lamang ito tunay na nagsimula. Sa isang maliwanag na umaga, sa loob ng isang mas malaki at mas magandang boardroom kaysa sa dati, si Celestina de Alva ay nasa gitna ng isang mahalagang presentasyon. Ang kaniyang boses ay puno ng kumpiyansa, ang kaniyang mga ideya ay matalino, at ang kaniyang presensya ay nag-uutos ng respeto mula sa lahat ng nakikinig. Matagumpay niyang isinara ang isang multibilyong pisong kasunduan na lalong magpapalakas sa Tala Corporation. Pagkatapos ng pulong, habang siya ay binabati ng mga kapwa niya ehekutibo,
Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit hindi ito ang ngiti ng isang businesswoman na nanalo sa isang negosyo. Ito ay ang ngiti ng isang inang nagmamadaling umuwi. Sa kanyang bagong bahay, isang modernong mansyon na may malawak na hardin at tanawin ng lunti ang mga burol. Isang munting anghel ang naghihintay sa kanya. Pagpasok niya sa pinto, isang masayang tili ang sumalubong sa kanya. Si Baby Tala, na ngayon ay isa ng malusog at bibong sanggol, ay masayang nagpagulong-gulong sa playmat nito sa sala. Nandito na si Mama, malambing na sabi ni Celestina habang inilalapag ang kanyang briefcase at tinatanggal ang kanyang sapatos. Agad siyang umupo sa sahig at niyakap ang kanyang anak. Niyakap niya ito nang mahigpit, nilalanghap ang mabangong amoy nito na pampatanggal ng lahat ng pagod sa mundo. Kamusta ang araw ng aking munting bituin? Tanong niya, habang kinikiliti ang tiyan ni Tala, na sinuklian naman ng isang malakas at nakakahawang halakhak. Lumapit si Rafael, na nagkataong bumisita para maghatid ng ilang dokumento. May hawak siyang bote ng gatas. Mukhang may namiss ka, chairperson, nakangiting sabi nito. Rafael, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Celestina na lang pag wala tayo sa opisina, natatawang sabi ni Celeste. Kinuha niya ang bote at sinimulang padedehin si Tala. Umupo si Rafael sa sofa, pinagmamasdan ang mag-ina. Ang dating tensyon sa pagitan nila bilang kliyente at abogado ay napalitan na ng isang magaan at komportableng pagkakaibigan. Balang araw, Celestina, ipapaliwanag mo sa kanya ang lahat, sabi ni Rafael. Malalaman niya kung gaano katapang ang kanyang ina. Tumingin si Celestina sa natutulog ng si Tala sa kanyang mga bisig. Oo, at malalaman din niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pera o sa pangalan. Nagmumula ito sa pagmamahal at sa kakayahang bumangon muli. Isang hapon, dinalaw ni Celestina ang puntod ng kanyang ama. Dala niya si Tala na mahimbing na natutulog sa baby carrier. Umupo siya sa damuhan sa tabi ng malamig na lapida. Hi pa, bulong niya. Matagal din akong hindi nakadalaw. Marami kasing nangyari. Huminga siya ng malalim. Sinubukan ko po pa. Sinubukan kong hanapin ang simpleng buhay na pinangarap ko. Nagkamali po ako. Nasaktan. Pero sa lahat ng yon, may isang bagay na tama ang nangyari. Maranyang hinaplos ang ulo ni Tala. Ito po siya pa, ang apo ninyo. Si Tala, ang bituin ko. Salamat po pa. Salamat sa pag-aalaga sa akin kahit wala na kayo. At wag po kayong mag-alala. Kaya ko na po. Kaya na naming dalawa. Nang gabing iyon, sa nursery ni Tala na pininturahan ng mga bituin at buwan, kinakantahan ni Celestina ang kanyang anak ng isang oyayi. Ang silid ay payapa. Tanging ang mahinang ilaw mula sa isang night lamp ang nagsisilbing liwanag. Habang pinagmamasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak, naramdaman ni Celestina ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Ang kanyang puso ay buo na muli. Hindi dahil sa nakaganti siya, kundi dahil natagpuan niya ang tunay na kaligayahan. Ang kanyang paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng sakit, pagtataksil, at luha. Ngunit sa dulo ng lahat ng iyon, natagpuan niya hindi lang ang kanyang lakas, kundi pati na rin ang kanyang sarili. Niyakap niya ang kanyang anak at tumingin sa labas ng bintana, sa kalangitan na puno ng mga kumikinang na bituin. Ngumiti siya, isang tunay at kontentong nangngiti. Sinimulan natin ang lahat, anak, bulong niya. Isang bagong simula para sa ating dalawa.